Good day po mga ka-2 Fire Gunners. Ito po ang ating ano to? QM23 2-pop bullpup. Okay, TCB bullpup. Meron po tayo isang customer na tumalsik yung O-ring sa barrel. Siguro, ang most probable cause po nun ay kinasa, tapos hindi binalik, kinalabit. So, pag nangyari yan, tatalsik po yung O-ring dito sa barrel. So, make sure, bago nyo kalabitin, isara bago iputok. Okay? So, ngayon po, papakita ko kung paano palitan yung O-ring sa barrel pagka kung sakaling tumalsik. So, ganito lang po ang procedure dyan. So, luwagan muna itong tatlo. Ito na. Lahat ako. Okay, isa. Dalawa. Tatlo. Then, tanggalin to. Then, luwagan itong 1, 2, 3 na tornilyo. Ay, mali. Ito ulit. So, sa mga may-ari po ng mga PCP units nyo, as much possible po, huwag nyo ipapahiram ang inyong mga units dahil kadalasan po, pag hiniram ang inyong PCP, pagbalik, may diferensya. Yun po ang experience namin sa mga nagpaparepair ng mga kanilang mga PCP unit sa amin dahil karamihan po naman ang hihiram, walang pakialam sa kanilang hinihiram dahil hindi naman nila pag-aari. Pag nasira naman, hindi naman sila magpapaayos. Okay, so ingat-ingat po sa pagpapahiram ng inyong units. Ayan. Next, luwagan po to. Ito. Ayan. Then, itong isang tornilyo dito sa gitna, luwagan din po yan. Ito po ang pumipigil sa barrel para tumalsik palabas. Yan. Ito ang pumipigil sa barrel para tumalsik palabas. Ito naman ang pumipigil sa barrel para hindi gumalaw-galaw. So, pag nalawagan na yan, hugot na natin. Yan lang. Ingatan lang po at baka tumalsik yung spring. Ganyan. Okay? So, ganyan lang. Ngayon, dahil wala nang O-ring doon sa loob, so ang gagawin nyo lang, papalitan nyo yung O-ring sa loob. So, ang spare nyo po, may kasama yan na O-ring. Atin natin. Ito. Ito ang O-ring na kasama. 9 by 1.5. Ngayon, may O-ring na po sa loob yan. So, hindi na natin tatanggalin. So, ang gagawin nyo lang po, ipapasok nyo yan doon sa loob. Dito lang sa bandang nguso, sa bandang harap, makikita nyo yan. Pasok nyo dyan. Kumuha kayo ng maliit na ganito o kahit anong matigas na bagay. Ikot-ikot nyo hanggang pumasok. Ma-shoot sa slot yung O-ring. Ganun lang po. So, pagka na-shoot nyo na yan, balik na natin ulit. Pakita ko sa inyo. So, ingatan. Pagbalik, make sure yung slot, itong pagkakabitan ng tornilyon, nasa ibabaw. So, ano lang. Then, higpitan na ulit. Nakailaw pa ba? Video. Okay. Hindi po kailangan todong higpit to kasi may butas naman para hindi lumabas. So, pag nagkabit na yan, kailangan higpitan na to. Ito po ang kailangan mahigpit. So, ito, higpitan nyo to. Ayan. Pagka-higpit niyan, pwedeng to, pwedeng ito. I-reverse na lang natin. So, ito, next. So, alin dito. Again. Ay, ito pala. Sorry. Higpit.
Konting higpit. And finally, balik ulit tong cover. Yan. So, again. Nasira po isa kong ganito, kaya pagtsagaan nyo muna ang gamitin ito. Yan, sa kabila. Balik natin to sa dati dahil buong-buo pa yan. And tapos na. So, test fire. So, ganun lang. So, normal po na may lumalabas na hangin dito dahil may mga butas yan. So, sa dulo nito, meron po talagang parang labasan ng hangin na babalik dito. So, expect nyo po may hangin yan. Pero dito, dapat walang hangin na lalabas. So, pag pinutok nyo, at meron kayong naramdamang hangin sa mukha nyo, ibig sabihin, sira yung o-ring sa loob. So, ang cost niyan, inulit ko, is naiputok to ng nakaganyan o ganyan, hindi nakasarado ng gusto. Okay? So, make sure, bago iputok, yan. Okay? So, ganun lang po. So, kung may katanungan pa kayo, message nyo lang po ko, Dodi Dino, Tupa Airsoft, Tupa Airguns, Baguio City po kami. So, cellphone number ko, 0920-920-7310. Maraming salamat.